Nakatikim ka na ba ng puno ng ipil-ipil? Ng bunga nito? Ng dahon? Ng buto nito? Dahil baka hindi mo pabatid na mapapakinabangan din pala pati ang mga balat ng puno nito. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating isa-isahin ang mga pambihirang gamit at mga natatanging pakinabang pala ng puno ng ipil-ipil na sa ilang lugar ay hindi nga natin madalas pinapansin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang ipil-ipil o Leucaena leucocephala ay isang pangkaraniwang puno lamang dito sa atin. Makikitang tumutubo sa gilid ng kalsada, sa likod bahay, at sa mga bakanting lote. Native ang ipil-ipil sa mga bansang Mexico, Belize, at Guatemala, at karaniwan ding tumutubo sa mga tropikal na lugar gaya dito sa atin sa Pilipinas. Kilala ang puno ng ipil-ipil sa maraming katawagan, gaya ng Jumbay, White Lead Tree, River Tamarind, Tantan, at White Popinac Tree, na kadalasan nga ay ginagamit lamang bilang poste at bakod sa mga sakahan. Subalit kung laking syudad ka, ay marapat na batid mo rin na napakarami palang pakinabang ng punong ito ng ipil-ipil. Ang mga dahon nga nito ay kadalasang ipinakakain sa mga alagang hayop, katulad ng baboy at kambing. Ang mga bata rin nitong dahon ay maaaring kainin bilang salad o gulay, at maaaring maraming dalang benepisyo. Samantalang ang bunga nito kapag bata pa ay kinukuha rin upang isangkap sa salad, side tacos at maging sa sopas. Masarap din ang mga buto nito kapag bata pa, na mainam ding gamit na pangpurga. Maaari mo rin itong isangad at gawing kape o pinabubusa na parang popcorn. Ang mga kahoy naman nito ay mainam panggatong, gamit sa paggawa ng papel at ginagamit nga bilang pambakod. Subalit ilan pa lamang sa atin ang nakababatid na maging ang mga balat pala ng punong ito ay kapaki-pakinabang din. Ang matured na ng balat ng puno ng ipil-ipil ay maaaring kunin, sunugin at gawing abo, at pagkatapos ay haluan ng lana o langis. At mahusay palang panlunas sa mayroong mga problema at kondisyon sa balat kagaya ng atopic dermatitis, buni, alipunga, at ilang kati-kati sa balat at mga katulad pa nitong kondisyon. Ang ginawang paste buhat sa sinunog nitong balat ay ipahid lamang sa apektadong bahagi at hayaang matuyo. Maaari mong ulitin hanggang 3 beses o kung kinakailangan. Ikaw, meron ka rin bang iniindang mga kati-kati sa balat? Bakit hindi mo subukan ang sinunog na balat ng puno ng ipil-ipil? Pangkaraniwang puno lamang sa paligid, ay pwede mo rin palang mapakinabangan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Pamilyar ba kayo sa halamang ito na kung tawagin ay tino-tino? Malamang nakita mo na rin ito pero hindi mo lamang pinapansin, lalo na nga sa mga probinsya kung saan ito ay madalas tumutubo. Subalit alam mo ba na makakain pala bilang prutas ang isang ito? At sa ibang bansa ay kailan nga itong ibinibenta at ine-export. Hindi lamang pala masarap na prutas,
kundi marami rin palang mga sakit sa katawan ang maaari nitong malunasan. Kaya naman halika at ating isa-isahin. Ang tino-tino o Physalis peruviana ay isang uri ng halaman na native sa mga bansang Chile at sa Peru. Kadalasan itong tinatawag na golden berry, Cape gooseberry, at dito naman sa atin bilang tultul laya, lubo-lubuhan, o kaya naman ay tino-tino. Madalas nga itong laruan ng mga bata sa probinsya, at ang mga hinog nga nitong bunga ay makakain pa. Samantalang ang hilaw pa nitong bunga ay pwede mo ring gawing gulay na sangkap sa mga sabaw o sa mga nilaga. Ang prutas na tino-tino ay mayaman sa polyphenols at vitamin C na mas matindi pa nga kesa sa vitamin C na meron sa lemon. Mainam ito sa pagpapanatiling maganda ng kutis at sa pagbuboost ng ating immune system. Mayroon din itong tinataglay na vitamin A na maganda sa kalusugan ng ating mga mata. Nagtataglay din ito ng iron na maaaring makatulong upang makaiwas tayo sa maagang pagkakaroon ng katarata at ilang problema sa paningin. Ang phytochemicals na meron dito ay nakapagpapababa rin ng blood pressure at nagpapabalanse sa taas ng bad cholesterol sa katawan at gayon din naman sa kalusugan ng puso. Mainam din ito sa mga mayroong rayuma o dermatitis dahil sa ito ay mataas ang calcium at phosphorus content na mainam sa pagpapalakas ng ating mga buto. Maganda rin itong kainin ng mga may diabetes na tao dahil maaari nitong mapababa ang blood sugar level sa katawan. Samantalang sa tulong din ng prutas na tino-tino ay makakaiwas tayo sa pagkakaroon ng simpleng ubo at lagnat dahil mayaman din ito sa antioxidant. Maaari mo din itong ikonsumo kung madalas sumasakit ang inyong tiyan sanhi ng constipation. Kaya nga huwag mong iismulin ang prutas o ang halamang ito na tino-tino sapagkat marami pala itong binipisyong dala. Subalit tandaan na kauri pa rin ito ng Solanaceae family, mga halamang mayroong tinataglay na solanin na maaaring magdulot ng pagsusuka o pananakit ng kalamnan kung makakain ninyo ito ng hilaw pa. Ang mga hinog nitong bunga ay maaaring ang kainin bilang prutas, i-blender o shake, gawing topping sa mga cake, sa salad o garnish sa mga pagkain. At sa ibang bansa nga, ay minsay napakamahal ng presyo nito at halaga. Kaya naman next time na makakita ka ng puno ng tino-tino, ay tingnan mo na itong mabuti dahil baka mayroong mga hinog na bunga. Ikaw, naranasan mo na rin bang kumain ng tino-tino o ng prutas na Cape gooseberry? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.